Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy yung pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil sa easterlies, asahan natin, nakikita natin dito sa ating latest satellite images, makakaranas tayo ng mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa silangang bahagi ng ating bansa. Particular na dito sa Eastern Visayas, sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, pati na rin dito sa area ng Dinagat Islands. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, magpapatuloy itong mainit at maalinsangang panahon. Sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At inasan na rin natin na for the next 24 hours, itong area ng extreme northern Luzon ay makakaranas rin ng fair weather, pero nandyan yung mga chance ng light rains o pag-ambon. Dulot yan ng inaasahan nating bugso ng amihan starting tomorrow. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong binabantayang low pressure area o namang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, ito ang area ng Batanes and Babuyan Islands. So ito extreme northern Luzon area dahil inasahan natin na starting later today until early tomorrow, may panibago tayong bugso ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. So magpapatuloy pa rin itong mainit at maalinsangang panahon sa Metro Manila and most of Luzon. Nandiyan pa rin yung mga thunderstorms sa dulot ng easterlies, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Ito namang area ng extreme northern Luzon. Kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. Sa bahagi naman ng Palawan, sa Visayas at sa Mindanao, magpapatuloy rin itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Inaasahan natin ang patuloy na pag-iral ng easterlies. So mataas yung tsansa ng thunderstorm development dito sa eastern sections ng Visayas at northeastern Mindanao. So ito ang area ng eastern Visayas at Caraga. So generally fair tayo umaga sa tanghali, pero mataas na ngayon tsansa nung mga biglaang pag-ulan dito sa mga nabanggit na lugar. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dahil nga sa inaasahan natin pagbugso ng amihan, posible tayong makaranas ng katamtaman hanggang sa malong karagatan dito sa seaboards ng extreme northern Luzon. Samantala, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon na ating mararanasan sa nalalabing seaboards ng ating bansa. Para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling lugar ng ating bansa, dahil inaasahan natin itong panibagong bugso ng northeast monsoon o yung amihan in the coming days, unang maapektuhan itong area ng northern Luzon, particular na sa Baguio City. Fair weather dito sa northern and central Luzon, pero ito nga area ng Hilagang Luzon sa mga rehiyon niya ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley, ay makakaranas tayo ng mga pag-ambon. So bababa yung tsansa ng thunderstorm activity. So yung mga light rains lamang yung inaasahan natin. For Metro Manila, saka pa natin mararanasan yung pagbaba ng thunderstorm activity sa araw ng Martes hanggang sa Miyerkules. So sa Monday, inaasahan pa rin natin yung mainit at maalinsangang panahon. Asahan natin na bahagyang bababa yung temperatura na dala nitong pagbugso ng amihan, especially sa madaling araw. Samantala, ito namang area ng Legazpi City at sa malaking bahagi pa ng Bicol Region, dahil sa pagbugso ng amihan, inaasahan rin natin yung posibleng epekto ng shoreline yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. So starting Tuesday hanggang Wednesday, makakaranas tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Dalayan ng shoreline dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon. So sa areas naman ng Visayas, sa Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, sa mga susunod na araw, magpapatuloy nga yung pag-iral ng mainit na panahon na dala ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. Pero dahil nga may inaasahan tayong epekto ng shoreline na makaka-apekto rin sa silangang bahagi ng Visayas, so Eastern Visayas area, Tacloban City, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa araw ng Martes hanggang sa Miyerkules. Gayunpaman, fair weather conditions na ating inaasahan sa rest of the forecast areas for the remainder of the forecast period.
So, nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot nga ng localized thunderstorms. Areas naman ng Mindanao sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at sa Zamboanga City magpapatuloy rin itong mainit at maalinsangang panahon. So itong panahon na to umaga sa tanghali pero as early as tanghali nga makakaroon na tayo ng mga kaulapan at yung mga thunderstorm clouds na magbabagsak ng mga panandaliang pag-ulan sa late afternoon to evening. Kaya sa most of Visayas and Mindanao, ugaliin pa rin natin magdala ng payong pananggalang yan sa init ng araw, sa umaga, at pananggalang sa ulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi na dala ng thunderstorms. At ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:07 ng hapon at sisikat naman bukas sa ganap na 6:03 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo sa ating mga rainfall advisories or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers. Sa ating mga lokalidad ay i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat.